Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Inside a cave. Sa init nga daw ng panahon, naisipan ni Ergie na magpunta sa Liang Cave sa Sorsogon kasama ang isa niyang kaibigan para dun maglublob at kahit papano ay labanan ang init na nararamdaman niya. Ang sabi niya, habang walang tao sa loob ng kuweba nung oras na yon ay ginrab niya ang opportunity na mag-video para lang sana may my day siya. Habang nagpo-post siya sa video, ito ang nakita niya. Sa dulo ng kuweba, makikita mo ang isang mukha na partially submerged at may nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Makikita mo ang pagkagulat kay Ergie nang makita niya ang figurang to na ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang sabi niya, nang sumisid ang nilalang na to sa ilalim ng tubig ay hinintay nilang umahon to. Ngunit kahit lumipas na nga daw ang isang oras na andun sila, wala silang nakitang iba. Dagdag pa niya, matapos nang nangyari ay may ibang grupo na ang pumasok sa kuweba. Ngunit nang tanungin niya kung may nakita silang ibang tao sa loob ng kuweba, wala naman daw. Kung ganoon, ano ang nakita ng magkakaibigan? May elemento bang nangangalaga sa kuweba na yon at ito ay nagpakita sa kanila? Ikaw na ang humusga. Exercise ball. Si Sarah kasama ang kanyang asawa ay lumipat sa isang bahay para doon na bumuo ng kanilang pamilya. Ngunit kahit kakalipat lang nila sa bahay nitong nakaraang taon lang, may mga pagpaparamdam agad silang napansin. At habang tumatagal, mas lumalala ang mga nagaganap. So some of you are wanting to know what kind of activity we've kind of experienced since we moved in here. And I can tell you that the activity started pretty much right away, like pretty much immediately. So at first it was just like hearing little noises here and there. That escalated to hearing voices. We both have heard like men and women and children voices. So sometimes that makes me wonder if there's multiple things going on in here, multiple ghosties in here. So like the first week that we moved in here, we have this Bible sitting here above our bed and we heard a huge bang and we came in here and it was on the floor. So something had knocked it over. So another thing that happens is we have these keys above every one of these doors. We got these keys because my 5-year-old would like lock his door or lock the doors. We couldn't get in. But we would leave for a while and then we'd come home and a bunch of the keys would be on the floor. Isang beses, may na-capture siyang boses sa isa sa mga videos niya. Wash my hands. Ayon kay Sarah, papunta na talaga siya sa banyo noon para maghugas ng kamay niya. Pero bago pa niya gawin yun, meron na palang nag-remind sa kanya na gawin to. Ang sabi ng boses, wash your hands with soap. Wash my hands. Wash my hands. Ang sabi niya, tanging ang mga anak lang niya ang nasa bahay noon at nasa trabaho ang asawa niya. So, kaninong boses ang rumihistro sa video? Bukod dito, isang gabi habang pinapatulog niya ang baby niya, isang kakaibang pangyayari ang masasaksihan niya. Nang ilapag niya ang sanggol sa kama, bigla na lang gumalaw ang exercise ball.
Bahagya itong nag-roll kahit wala namang ibang pwedeng magpagalaw nito. Sa una, pwedeng gumalaw lang ito dahil sa gravity at may mga skeptic din sa paggalaw ng bola. Kaya sinubukan ng mag-asawa na i-replicate ang nangyari pero hindi na nila maulit to. So, is there something weird really going on sa bahay nila? Is there actually an intellectual and a poltergeist spirit living among them? We will update you sa susunod na videos nila. Targeted. Ang inang to ay nag-aalala sa safety ng anak niya. Ang sabi niya, simula nang magkaroon ng mga strange movements at voices sa bahay nila, ito ay nakatuon sa anak niya. May mga bagay na bigla na lang nahuhulog o hindi kaya ay gumagalaw sa loob ng kwarto ng anak niya. May mga pagkakataon din na may nararamdaman ang anak niya na may humihipo sa kanya kahit wala naman siyang kasama. Pero ang isa sa mga pagkakataong talagang tumakot sa anak niya ay nang makita niya mismo ang paggalaw ng gamit niya sa mismong harapan lang niya. Habang nanonood ang bata sa kanyang laptop, makikita mo ang Hello Kitty stuffed toy niya na bigla na lang gumalaw ng mag-isa. Ito ay dumulas paharap at bahagyang umatras pa. Nang makita ito ng bata ay napatakbo na lang ito sa takot. Marami sa mga nakapanood ay nagpakita ng concern sa bata dahil sa kanya umiikot ang activities na nangyayari sa loob ng bahay. Although hindi natin alam kung bakit ang bata ang punteriya ng activities, pero I hope na ma-rebuke nila ang may gawa nun para tuluyan na ding matahimik at hindi magka-phobia ang bata. SD card. Ang mapapanood ninyo ay ibinahagi ni Mia sa kanyang social media account. Siya ay isang event photographer at tuwing may booking siya ay sinisigurado niyang nakahanda siya sa mga gagawin niya. One time, habang piniprep niya ang mga gadgets niya para sa isang event, bigla na lang nag-error ang SD card niya. Kaya nang i-check niya ito sa kanyang computer, she was stunned with what she discovered. For context, before I get into this, I'm a local photographer, I'm shooting an event tonight, and one of my SD cards wasn't working in my camera, and I tried switching out the slots, it was still saying error, so I went to reformat it on my computer, because I thought that might be the issue here, but it turns out it is not. So instead, I found all of these videos on it. Mind you, this is an SD card that I have used before. I bought this from Best Buy, sealed and packaged. It had photos on it. It has never left my camera. It has not once left my camera. Somehow, it's a bunch of videos like this. And here's another one. I'm gonna fast forward a little bit because it's a little bit long. But this man goes up here. I've never seen this man before in my entire life. And I pause it so I could skip ahead again. Then I do not know what is going on. So I don't know what's happening. I don't know if that can be explained by anyone or if it's... I really don't know and it's kind of freaking me out. Nang tignan niya ang laman ng SD card, may mga files dito na hindi siya familiar kung ano ang mga to. Strangely, sa video, laging may flickering red light sa buong bahay ang halos lahat ng video files na nakita niya. Isa sa mga ito, makikita mo pa ang lalaki na umakyat sa hagdan at pumasok sa kwarto kung saan ang pinto nito ay nababalot ng tinfoil. At nakakapagtaka din na matapos nitong pumasok sa pinto, ay makikita mo pang nagpan ang video pa kanan. Kung hindi siya ang may kuha nito, sino? Dagdag pa niya, wala namang ibang gumagamit ng camera niya kung hindi siya lang. At nang bilhin niya ang SD card, wala ang mga files na nakita niya sa video.
kung isipin mo nga ay pwedeng maging plot ito sa horror or crime movies. Pero ano sa tingin mo ang nangyari? Maaari kayang kusang nagre-record lang ang camera niya nang hindi niya alam? O pwede ding paraan ito ng kaluluwang nanghihingi ng tulong sa kanya? At pinapakita nito ang mga events na nangyari sa kanya bago ito mamatay? Although wala tayong clear answer sa nangyari, pero hindi mo maikakaila na creepy talaga ang files na nakita niya. Closed and locked. Bagong lipat si Larissa sa kanyang bagong apartment at siya ay tinulungan ng kanyang kapatid sa paglilipat. Matapos nun ay umuwi muna siya dahil hindi pa nila nadala ang kama nung araw na yon. Sa pagod ng kapatid niya ay doon na siya nakatulog sa sofa at nang mahimbing na siya sa kanyang pagtulog, ito ang nangyari. Napapasarap na sana ang tulog ng kapatid niya nang bigla na lang bumukas ang pinto ng mag-isa. Sa simula nga ay maririnig mo pa na na-unlock ang pinto bago ito bumukas. Nang mapanood ni Larissa ang nangyari sa loob ng apartment niya, ay agad niyang ginising ang kapatid niya mula sa CCTV. At dito niya sinabi sa kanya ang nangyari. Yeah. What? What door? Ow. How's your door even open, Larissa? Seriously, man. How's your door even open? The door was locked. How's it even open? Fuck. Medyo nagalit pa nga ang kapatid niya at napatanong na lang kung bakit nabuksan ang pinto dahil sinara at nilock niya ito bago siya matulog. Do you think na may kinalaman ang paranormal sa nangyaring pagbukas ng pinto? At kung ikaw si Larissa, magkakaroon ka pa ba ng peace of mind ngayong alam na niyang may kusa na lang nagbubukas ng pinto niya? Ikaw na ang magpasya. Bathroom break. During a class, nagpaalam si Maria sa kanyang guro para gumamit ng banyo. May habit siya na kapag nasa public restroom siya, tinitignan niya kung mag-isa lang ba siya dito. Noong una, wala naman siyang nakita sa loob, ngunit hindi nagtagal. May narinig siyang ingay sa loob ng isa sa mga stalls. Dito nag-record na siya at nang silipin niya ang pinanggagalingan ng ingay, ito ang nakita niya. Pagsilip niya, makikita mo ang mukha ng babae na may sobrang haba din na buhok na tila nakasilip din sa kanya. Makikita mo din ang reflection nito sa salamin. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero habang nakatingin ang nakakatakot na imahe sa kanya, parang nakatingin din ang reflection ng babae sa salamin sa kanya. Dahil sa takot ni Maria, ay napatago siyang muli sa loob ng stall at nang silipin niya muli ito, dahan-dahan na itong papalis. Dahil ang daan papalabas ay kung saan niya nakita ang figura, napatawag pa siya sa isa sa mga kaibigan niya para sunduin siya sa banyo. Ngunit nang tanungin niya kung may nakasalubong ang kaibigan niya papunta sa banyo, wala naman daw. Kung ganoon, totoong multo ba ang nakita niya at sabay nilang sinisilip ang isa't isa nang mavideohan niya to? O maaaring may kaklase lang siyang nananakot sa kanya?
Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.